Honda XRM Dual Sport 125. Price update ngayong 2026. Pagdating sa patagalan sa market, isa na siguro ang motor na ito sa masasabi nating pinaka nauna. For this video ay alamin natin ang kanyang cash and installment price ngayong 2026. Okay, let's G! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to ay papunta ako sa Honda Cinemar para humingi ng update sa kanilang XRM DS. Balita ko kasi ay may bagong dalang unit doon na 2 unit. No? So tingnan natin kung anong magkano na nga ba siya at tingnan din natin kung anong kulay yung mga dumating. Alright, nandito na tayo sa Cinemar Honda at yung XRM pala dito ay dadalawa lang, no. Napakabilis kasi maubos ng unit dito. Meron lang tayong kulay red at isang kulay blue. Okay, bigyan natin to ng quick review at alamin din natin yung kanyang specs. Okay, ito ang XRM Dual Sport or DS125. Ang XRM na ito ay merong tatlong variant, no. Meron tayong XRM DS, XRM DSX at XRM Motard. Digital na ang kanyang meter panel at meron lamang tayong isang button para mag-navigate sa kanyang mga options. Sad to say dahil tinanggal na yung kanyang gear indicator dito sa ating dashboard. So okay sana yun kung may gear indicator, no? Para alam mo kung anong gear ka na at para hindi ka malito sa iyong pagmamaneho. Pagdating sa buttons and switches, syempre nandito pa rin yung high and low ng ating headlight, yung left and right ng ating signal light, at yung button ng ating horn sa pinakaibabang bahagi. Simula pa nung mga previous model ng XRM ay talagang consistent na yung pagkakadesign ng kanyang buttons and switches. Ang kanyang handle grip ay makapit at hindi basta-basta dudulas yung kamay mo. At sa bandang dulo ay meron tayong bar end na kulay black. Made of metal po yan. Ang kanyang side mirror ay pasok pa rin sa standard ni LTO at very visible yung iyong likuran, no, kapag titingin ka sa kanyang side mirror. Dahil mahaba at malawak yung kanyang handlebar. Sa right side naman dyan nakalagay yung kanyang push button starter, yung silinyador at yung preno natin sa unahan. Kung mapapansin nyo dalawa po yung kable ng ating silinyador. Ibig sabihin ito po kasi ay fuel injected na, no? Hindi na po siya dekarburador. At bukod sa kanyang push button ay meron din tayong kickstarter backup kung sakali mang hindi gumagana yung ating push button starter. Ang kanya namang upuan ay malambot at medyo makapal yung foam na nakalagay dito. Ibig sabihin may space ka pa para tabasin to at papormahin yung pagkakakorte ng upuan ng XRM. Silipin naman natin yung kanyang compartment at dito naman nakalagay yung battery ng ating XRM. At syempre meron din tayong libreng tools kung tayo ay mag-a-avail ng brand new na XRM 125. At hindi rin naman po kalakihan yung compartment nitong ating XRM. Kasyang-kasya lang dito yung documents at mga papeles ng iyong motor kung ikaw ay magbabiyahe. At pwede rin paglagyan ng kapote, no? Ang kanyang fuel tank capacity ay 3.9 liters at nag-a-average lamang siya ng 66 km per liter. So medyo matipid talaga ito sa XRM at medyo malayo-layo na yung maaabot ng 1 litro mo dito sa unit na ito. Pero syempre yung gas consumption ay nakadepende pa rin sa riding habit mo. Kung ikaw kaskasero sa daan baka sakaling hindi ka aabot sa 66 km per liter. Pero kung chill ride ka lang, pwede mong maabot yung ganung klaseng fuel average consumption. Siyempre, bago natin mabuksan yung ating underseat compartment, sinususian po yan dito sa gilid. No? Bali, pag naisaksak mo na yung susi, ay pipihitin mo lang to pa kanan at automatic nang bubukas yung iyong upuan. At pwede mo nang ma-access yung iyong underseat compartment dito sa XRM.
Ang kanya namang tail light and signal light ay naka-bulb type, no? At yung design ng kanyang tail light ay medyo patusok. Sa may bandang ibaba ay merong nakakabit na reflector at merong Honda logo na nakakabit naman sa kanyang fender. Ang rear suspension niya sa likod ay ginagamitan ng dual shock absorber at maganda rin yung bounce ng suspension na ito, lalo na sa rough road. Kulay black na yung kanyang paint job sa may apakan ng angkas at nababalutan pa rin siya ng rubber para less vibration, no? Meron pa rin tayong built-in na chain guard para maprotektahan ang ating kadena sa talsik ng putik at tubig. Ang size ng ating sprocket sa likuran ay size 38. Ito ay 38 teeth at sa engine sprocket naman ay size 14 or 14 teeth. Spoke rims yung ating gulong sa likod at may sukat na 17. No? Pagdating naman sa sukat ng stock na gulong, ito po ay may 2.50 by 17. At ang brand ng ating stock na gulong ay MVP Star na Japan Technology pero made in the Philippines. Ang braking system nito sa likuran ay drum brake at sa unahan naman ay disc brake na ginamitan ng single path piston caliper na may brand na Nissin. Ang makina ng ating XRM-DS ay 4-stroke na may single overhead cam at ito po ay air-cooled. Ito ay mayroong 125cc displacement. Ang kanyang bore and stroke ay 52.4 by 57.9 mm. Ang kanyang transmission ay semi-automatic na mayroong 4-speed. Ang kanyang starting system ay electric starter at syempre present pa rin dyan yung ating kickstarter. Pagdating naman sa kanyang fuel system, ito po ay ginamitan ng PGM-FI or fuel injection. Ang XRM Dual Sport ay nagkakahalaga ng 73,400 pesos. At kung kukunin mo naman siya ng installment, ay merong minimum na down payment na 5,000 pesos. At kung 1 year mo siyang kukunin or 12 months, magkakaroon ka ng monthly payment ng 7,964 pesos. Kung 2 years naman, ay 4,874 pesos. At kung 3 years naman, ang magiging monthly payment mo na ay 3,844. Siyempre, meron po tayong rebate na 300 pesos kung updated ka sa iyong pagbabayad. Meron din tayong freebies na half-face helmet. Included na rin po yung ating 3 years registration sa LTO. At meron tayong free na TPL insurance at 100 pesos worth of gasoline. Kung gusto mo ng mga ganitong content ay huwag mong kalimutang pindutin yung subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago ko pang i-upload na contents. So see you on my next videos.